Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon, mga kapatid, ngayon po ay June 9. Ayan, June 9 na po ngayon. At sa araw pong ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay pagpapasimula ng isang bagong series. Sa linggong ito at maaaring sa susunod pang mga linggo, ay atin pong tatalakayin ang Ten Commandments. Ayan, so ang pag-aaral po ito tungkol sa 10 utos ng Diyos. It is going to be a series. At ito po ay 10 o 11 araw nating pag-aaral kasama po ang introduction nito. At sa araw pong ito, atin sisimulan po natin ang topic sa Introduction to the Ten Commandments. Bakit po ba mahalagang pag-aralan ito? May relevance pa ba ang Ten Commandments sa mga mananampalataya? Marahil nakarinig kayo ng mga pagtuturo, hindi na ika yan dapat sinusunod, yan ika ipasuna, sapagkat napalitan na ang 10 utos ng biyaya ng Diyos. Ito po ay misconception, maling katuruan, at mga hindi na pag-uunawa kung ano ang halaga ng ipinag-utos na ito ng ating Panginoon. Sa atin pong pag-aaral ng 10 utos, lilinawin natin kung bakit napakahalaga nito sa mga mananampalataya at kung ano ang relevance nito sa buhay natin sa ating pagpapakabanal. Kaya simulan na po natin. Ito po yung introduction to the Ten Commandments. The Ten Commandments, by the way, mga kapatid, are perhaps the most well-known moral code in human history. Ito po yung madalas nating nakikita kung tayo nasa Pilipinas sa mga pagpasok ng mga bayan o probinsya. Merong 2 tipak ng bato na kung saan doon nakasulat yung 10 utos ng Panginoon. It serves as a moral code in human history, not only in the Philippines, kundi sa mga bansa na kung saan ay na-influence o na-impluensyahan ng Kristyanismo o naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito po ay inukit ng mga daliri ng Diyos and delivered amidst thunder and fire at Mount Sinai. Matatagpuan po natin ang kasaysayan nito sa Exodus 19, mula po verse 16 hanggang Exodus chapter 20 hanggang verse 21. At ito, mga kapatid, ay ang nag-form ng foundation of biblical ethics, and it reveals the unchanging character of God. Ipinakilala ng 10 utos kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, yung kanyang mga attributes, at ang importansya ng pagkaunawa sa 10 utos ay ang malinaw ding pagkaunawa sa karakter ng ating Diyos. Sa Reformed tradition, they are not merely ancient rules, but a living words that reveal God's will for our lives. Ano bang purpose ng Diyos? Bakit ang Israel ay inilabas niya sa Ehipto? Para gawin niyang kanyang bayan. Para ipakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang covenant relationship sa bayang ito. Nang itinawid sila ng Diyos sa dagat na pula, pagpapakita ito ng kanyang habag at ng kanyang pag-ibig. Tingnan po muna natin ang Exodus chapter 21 and 2, kung saan narito po ang kapahayagan. And God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ito po yung pagkakapahayag. So kung titingnan po natin, before God gave the commandments, Exodus chapter 20 po yun eh. Pagkatapos sabihin ng Diyos ang katagang ito, na ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto, and then He started to give the Ten Commandments.
God gave the Ten Commandments before the commandments are even stated. God begins by reminding Israel of His redemptive work, of His redemption. Bago ibigay, take note mga kapatid, this is very important. Bago ibinigay ng Diyos ang 10 utos, ipinaalala niya sa bansang Israel na iniligtas na muna niya sila. So before the giving of the law, ay ang pagbibigay muna ng biyaya ng pagliligtas. I would like to give reiteration to this mga kapatid. Napakahalaga. This is very critical because grace precedes the law. Parati po itong pinapaalala ng mga pagtuturo dito po sa TNP. Nauuna ang biyaya bago pa ang pagsunod sa kautusan. Hindi ibinigay ang kautusan para tayo'y magtamo ng biyaya. Hindi ibinigay ang kautusan para tayo'y maligtas. Tandaan, ibinigay muna ang kaligtasan bago ibinigay ang kautusan. It is going to be a moral standard, not a means of grace, not a means to be saved. Malinaw mga kapatid, no? God's people, the Israelites, are already saved from Egypt before they are given the law. Unawain po natin na iniligtas na muna ng Diyos ang kanyang bayan bago niya sila binabaan at binigyan ng kautusan. Marami kasi ngayon nagtuturo ang pagsunod sa kautusan ang siyang magiging daan ng kaligtasan. Tayo po, marami, pinalaki sa ganun Kaya bago tayo matulog sa gabi, talagang ikinukumpisal natin ang ating mga kasalanan. Hindi naman po mali yun, mga kapatid. Don't get me wrong. Hindi po maling pagsisihan ang ating mga nagagawang kasalanan. Pero kung ang dahilan ng iyong ginagawa ay para maging pases na panawalaan mo sa iyong sarili na ikay matuwid sa harapan ng Diyos dahil nakasunod ka sa kautusan, nagkakakamali ka ng tinitindigang pananampalataya. Wala naman ho talagang makakasunod sa kautusan perfectly in order for him to be saved through the law. No po? Ang nakagawa nun, yung covenant of works na yon, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang ang nakasunod sa kautusan by the letter, hindi po siya lumabag doon. Pero walang tao na nakasunod doon, Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, bago pa tayo ipanganak, taglay na natin ang kasalanan, at dahil sa kasalanan yon, mamumuhay tayo araw-araw na makasalanan. Magiging masuwayin tayo sa kautusan. Dahil by nature, we are all sinners. Amen? So God's people, take note of this. This is very important. God's people, the Israelites, were saved from Egypt before God gave them the law. Amen? So this gospel pattern, meaning grace and then obedience, is the central truth to the Reformed theology. Kaya ito po mga kapatid ang siyang napakaganda sa pananampalatayang Reform. Bakit? Kasi naniniwala tayo na wala talaga tayong effort. Wala sa atin yung naging dahilan ng ating kaligtasan. Biyaya ang kaligtasan at pagkatapos na ikaw'y iligtas ng Diyos, binigyan tayo ng moral code ng panuntunan na susundan para manatili na namumuhay ayon sa wangis ng ating Panginoon. At ito ang kautusan. Kaya mahalaga ito. So bibigyan ko po kayo ng ilang reasons why the study of the Ten Commandments is important. So sagutin natin yung tanong na yan. Why study the Ten Commandments? Una, the Ten Commandments reveal God's character. Take note, the law or the Ten Commandments is not arbitrary. It reflects who God is. Sino ba ang Diyos?
Ano ba ang Diyos? Una, ang sabi, God is holy. 1 Peter 1:16. So if God is holy, so He commands holiness. Can we say amen? Ang Diyos na banal, mag-uutos ng kabanalan. Kaya niya ibinigay ang 10 utos upang ang kanyang bayan na kanyang iniligtas ay mamuhay sa kabanalan. In the same manner, if you are a believer of God today, you are a Christian, isa lang ibig sabihin, iniligtas ka ng biyaya ng Diyos. Amen? At sa pagliligtas sa iyo ng biyaya ng Diyos, hahayaan ka ba ng Diyos na gano'n na lang? No! Binigyan tayo ng Diyos ng moral code para tayo'y mamuhay din ng may kabanalan kasi ang Diyos na ating pinananampalatayanan ay Diyos na banal. Amen? Pangalawa, God is truthful, so He commands truthfulness. Exodus 20:16. God is faithful, so He commands marital fidelity. Kung titingnan niyo po yung unang 4 na utos ng Diyos, may kinalaman talaga yon sa kanyang attributes, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagiging totoo, sa kanyang kabanalan. Kaya kung titingnan ninyo at susuriin, ang bawat kautusan ay hindi lang iniutos na huwag gagawin, kung hindi ito'y utos para merong proteksyonan. Sa mga susunod na araw, lubusan natin itong mauunawaan. Ibinigay ang utos dahil meron siyang gustong proteksyonan. Like one, for instance, kapag ibinigay na huwag kang mangangalunya, ano ang pinoproteksyonan? Pinoproteksyonan ang sanctity of marriage. Huwag kang papatay. Anong pinoproteksyonan? The sanctity of life. The importance of life. Huwag kang magnanakaw. Ano pinoproteksyonan? Ang property ng ibang tao. So kung titingnan ninyo, bawat kautusan merong pinoproteksyonan. So the God who is holy, truthful, and faithful gave these commandments kasi gusto niya tayong proteksyonan. Amen? Kaya napakahalaga ng pag-aaral nito. Ang mga mananampalataya at mga pastor na nagtuturong pasuna ang 10 Commandments ay naglalagay sa kapahamakan sa kanyang mga tinuturuan. So in studying the commandments, we are studying not only the commands but the very nature of God. Amen mga kapatid? And to illustrate this, imagine receiving a letter written by a king. Na yung king na yon gusto kang i-adapt sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian, sa kanyang mismong family. So anong gagawin? Bibigyan ka ng letter. And that letter would reveal not only his expectations to you or for you, but it also reveal his heart. The 10 Commandments are such a letter, God's holy will for His redeemed children. Nang iniligtas tayo ng Diyos, iniwanan tayo ng Diyos ng panuntunan paano mamumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ipinakita niya ang Kanyang karakter, ang Kanyang kalooban, at ipinakita niya sa pamamagitan ng 10 utos paano ang Kanyang mga anak na Kanyang tinubos ay mamumuhay. Amen? That is why we need to study the 10 Commandments. Because one, it reveals God's character. Second, the 10 Commandments is an instruction to the believers to be grateful and be obedient. They instruct believers in grateful obedience. Sa Reform perspective, the 10 Commandments functions as 3 function. Una, restrains evil in society. Pinipigilan nito ang pamamayani ng kasamaan sa society. Ito ang nagiging pamigil
para wag magnakaw, wag pumatay, wag mangalunya, at wag magpakalat ng mga false witness at kung ano-ano pa. So this serve as restraint of evil in society. Second, it condemns sins. Kinukundina nito ang kasalanan, hindi tinotolerate ang paggawa ng masama, at kapag gumawa ka ng kasamaan, isa lang ibig sabihin, nilabag mo ang moral code ng Diyos. Yan ang function ng Ten Commandments. Pangatlo, a guide for Christian living. So tatlo yung main function ng kautusan. Yan ay sa Reformed perspective. Sa ibang pananampalataya, hindi natin alam. Pero basically, sa mga nag-a-adhere sa Reformed theology, those three functions are important dahil iyan ang ating pinaniniwalaan. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos para pigilin ang pagkalat ng kasamaan. Pangalawa, ikondina ang kasalanan, at pangatlo, maging gabay ito sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. So for believers, it is a delightful rule of gratitude. Bilang mga mananampalataya, gusto ba natin lumaganap ang kasamaan within our society? Gusto ba natin na ang kasalanan ay winawater down? Gusto ba natin na ang kasalanan ay tinotolerate? No, we would like to condemn sin. Kaya naninindigan tayo sa paglaganap ng kasamaan. Hindi dapat pinapahintulutan ng korupsyon. Hindi dapat pinapahintulutan ng mga immoral activities. Hindi dapat pinapayagan yung mga bagay na hindi matuwid na nagtatagumpay sa gitna ng mga mananampalataya. At pangatlo, ito'y magsisilbing gabay sa pamumuhay Kristiyano. Ano sabi ng Psalms 119:97? Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Look at what the psalmist said. Ganun daw niya kamahal ang kautusan. Ito raw ang kanyang meditation all of the day. Because we are justified by grace through faith. Ephesians 2:8 and 9. We obey not to earn God's favor, but because we already have it in Christ. Amen, mga kapatid. Kung itutuloy niyo yung verse 10 dyan, sabi, we are created to do good works. We are God's workmanship to do good works. Bago pa likhain ang sanlibutan, tayo po'y tinawag na ng Diyos na ano? Mga manggagawa ng Diyos sa paggawa ng mga mabuti. The commandments show us how to love God and how to love our neighbor. Matthew 22:36 hanggang 40. So, iyan po yung isa sa dahilan why we need to study the Ten Commandments. They instruct believers in grateful obedience. Pangatlo, they point us to Christ. The Ten Commandments points us to Christ. Alam niyo po ba na ang kautusan shows us our sin? And because we are, kumbaga, knowledgeable na of our sin, mangangailangan tayo ng tagapagligtas. Tandaan natin, sa pagkaunawa mo ng bigat ng iyong kasalanan, ay lalo mo namang pasasalamatan ng Diyos sa mas mabigat na biyaya. The more weighty the sin, lalong mabigat yung biyaya. Dahil nakabase yung biyaya sa bigat ng kasalanan. Amen po ba, mga kapatid? Yung habag ng Diyos ay nakabase sa bigat ng ating mga pagkakamali. Kaya nga yung pinatawad sa konti lang ang gratitude Pero yung pinatawad sa malaki, ganun na lang ang kanyang gratitude. At ang kasalanan ang nagpapakita ng bigat ng ating
ang kautusan ang nagpapakita ng bigat ng ating pagkakasala. Gaano kadalas nating nilalabag ang Diyos sa ating pagsisinungaling? Sa dami ng ating pinapatay araw-araw, huwag niyo pong sabihin na wala kayong pinapatay. Sa pagkaunawa po natin, later on, sa mga susunod na araw sa kautusan, tayong lahat mamamatay tao, tayong lahat mapangalunya, tayong lahat sinungaling. Kaya walang makakatakas sa atin eh. Inire-reveal lang ng kautusan ang bigat ng ating kasalanan. Introduction lang to mga kapatid. Huwag kayong titigil sa panonood dahil hindi kayo makakatakas. Pare-pareho tayong hindi natin matatakasan ang katotohanan na we are condemned. And the law shows us the depth of our sins. Kaya biyaya lang talaga. Ang mga kasalanan nagtutulak sa atin kay Kristo. It points us to Christ. Because when we realize that we are in the penalty of sin, and we will be condemned because of sin, wala tayong choice kundi look for a Savior. And that will point us to our Savior. Amen? In this way, the law is a tutor. The law is the schoolmaster that leads us to Christ. Bakit? Ipinapakita ng kautusan parang mirror yan ikaw Ruel, nangangalunya ka. Ikaw Ruel, magnanakaw ka. Ikaw Ruel, pumapatay ka. Ikaw Ruel ay sumusuway sa Diyos. And because of that, you have now a tutor, which is the law, that leads you to a Savior. Because of that depravity, because of that situation, you will need a Savior. Yun ang function ng law Para ipakita kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos. Para ipakita kung gaano tayo kasama sa dami ng ating nilalabag. Kaya yung mga nagsasabing, wala akong kasalanan. Hindi ako masyadong makasalanan kasi tinuturo natin yung iba Alam niyo po ba mga kapatid, every time na tayo ay humaharap sa salamin para tanungin kung tayo makasalanan nung hindi, itinatabi natin sa salamin yung kilala nating pinakamasamang tao. At doon natin ikinukumpara yung ating sarili. Siyempre, sasabihin mo, di naman ako kasing sama ng mga rapist. Di naman ako kasing sama ng mga politikong magnanakaw. Hindi naman ako kasing sama ng mga hold-upper. Yung mga ganon, doon natin ikinukumpara ang ating mga sarili. Pero mga kapatid, sa liwanag ng kautusan, lahat tayo ay totally condemned. Sabi nga ni Apostol Pablo what a wretched man I am. Ano po? So, dahil sa pagkakita natin ng ating matinding kasalanan, aasa lang talaga tayo sa Diyos sa kanyang biyaya ng paglilinis at ng pagpapatawad. Pangatlo, Christ perfectly kept the law and bore its curse for us. Galatians 3:13. Huwag nating kalimutan, pinasana ng Panginoon ang parusa ng kasalanan. At dahil siya lang naman ang may karapatang magbayad nun dahil siya'y hindi nagkasala, siya lang ang nagtagumpay doon. At dahil doon, tayo ay nagkaroon din ng katubusan. The law sends us to the gospel that we may be justified. And the gospel sends us to the law again to inquire what is our duty as those who are justified. Yan ang sabi ni Samuel Bolton, isang Reformed Puritan. Yan. So, pang-apat, ang kautusan are still relevant today. Marami po ang nagkakamali na iniisip na ang Ten Commandments are obsolete. Hindi po. Yung mga ceremonial law, yes. Ano ba yung mga ceremonial law? Part ng mga ceremonial law, yung paghuhugas ng kamay, ng paa, pagpapasok sa bahay,
yung paghahandog ng mga hayop na susunugin para sa pagbabayad ng kasalanan, yung mga civil laws ng Israel, lahat yon ay na-fulfilled na ng ating Panginoon. Pero yung mga moral law, like the Ten Commandments, they are still binding. Yung mga tinupad na ng Panginoon, like yung paghuhugas ng paa, yun pong paghahandog ng kalapati para sunugin, those are ceremonial laws. At hindi na natin ginagawa yun ngayon kasi nagawa na yon ng Panginoon. Pero yung moral law, it will continue. Matthew 5:17-19. The Reformers affirmed the continuing validity of the moral law as a rule of life for all people, especially believers. Amen? Ano sabi ng Romans 7:12? So the law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. At dahil ito po ay banal at mabuti, magpapatuloy ito. And take note, ibinigay ang 10 utos primarily sa mga anak ng Diyos. Sa mga tinubos sa pagkaalipin sa Ehipto, sa mga pinalaya, sa pagkakagapos ng paraon ng Ehipto. Sa panahon natin, kung tayo'y mga Kristiyano, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan, sa atin din ibinibigay ang 10 Commandments na ito as a moral guide ng pamumuhay. So bilang illustration, just as a road signs are necessary for safe travel, God's commandments provide direction in the journey of faith. Amen po ba? Without the commandments, we crash into sin and ruin. Gaya ng binanggit ko, ibinigay ang 10 utos sa isang community na pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin, at ang komunidad na ito ay inuutusan ng Diyos na sundin ang panuntunan paano sila magiging covenant community ng Diyos. Amen? Now, let us look at the structure of the commandments. The 10 Commandments are divided into 2 tablets. The first tablet contains the first 4 of the commandments. Our duty to God, which is to worship, reverence, and Sabbath rest. That is the first tablet. Second tablet, that is commandments number 5 to 10. Our duty to others, which is honor, life, marriage, property, truth, and contentment. Sabi po ng Matthew 22:37-40, Jesus summarized the law into 2. Great commandments are the 2. Anong tawag doon? No? The great commandment is to love for God and to love for the neighbors. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And that summarizes the law. Amen? Pangapat na punto, the 10 Commandments and the Covenant. Sa Reform view, the 10 Commandments are covenantal in nature. God's law is part of His covenant with His people. Kaya nga po, may mga pangako ito eh. Kapag tinupad mo, may pangako. This is not just a legalistic covenant, o this is not a legalistic covenant of works para ang tao ay maligtas, but a covenant of grace in which obedience is the fruit of redemption. Ano po? But, to illustrate this mga kapatid, para lubusang maintindihan, think of the law as the house rules. Hindi po ito para sa strangers. Hindi po para sa mga taga-ibang bayan. Itong house rule ay para lang sa mga nananahan doon sa bahay na yon. For the children who already belong to the family.
Mga kapatid, yung bahay po nyo, may mga house rules. I-apply nyo po ba yun sa mga strangers na dumadalaw? Hindi. House rules nyo yun eh. For instance, ako maghuhugas ng plato pag Lunes, yung kapatid ko pag Martes, yung kapatid ko pa pag Miyerkules, pinaghahatian namin ng chores ng aming bahay. Sa ganong paraan, nakakapamuhay kami ng maayos, ng payapa, at ito yung mga panuntunan isinetap ng aming magulang. Tama po ba? Ngayon, i-apply mo ba to dun sa hindi kabilang sa pamilya? Hindi. So, ibig sabihin, itong commandments ay covenantal in nature kasi ito po ay binigay para sa mga anak ng Diyos. Para ang mga anak ng Diyos, pag naging masunurin dito, makakapamuhay sila ng may kaayusan at kabanalan. Tama, mga kapatid? So, God doesn't say, obey this and I will rescue you. But rather, I have rescued you. Now, here's how to live as my people. And that is the purpose of the commandment. Amen? So, ito po'y lubusan nating maiintindihan sa mga susunod na araw. At ito po ang ipaglilingkod ko sa inyo. Iisa-isahin natin ang 10 utos sa 10 araw na sunod-sunod. Amen? Now, before I end, ito pong introduction to the 10 Commandments, let me give you some reflection questions. 1. How does the introduction of the 10 Commandments in Exodus 21 and 2 shape your understanding of the relationship between grace and obedience? Naintindihan niyo na po ba? Ano po? Tandaan, again, ibinigay muna ang kaligtasan bago ibinigay ang kautusan. Hindi ibinigay ang kautusan para tayo'y maligtas. Klaro? No? Pangalawa, why is it important to view the law through the lens of Christ fulfillment? Pangatlo, in what ways have you seen God's moral law as a guide for your daily life? Pang-apat, how can we teach the 10 Commandments in a way that promotes love and not legalism? Panghuli, are there any commandments you've ignored because you thought they were outdated? How should you view them now sa bagong pagkakaunawang ito? Now, to conclude our study, conclusion, the people of God are called to live a holy life. And the 10 Commandments is the way to live a holy life. Amen? Take note, the 10 Commandments are not a ladder to earn God's favor, but a lamp to walk in His light. They reminds us of God's holiness, our need for Christ, and our call to live as His peculiar people. Let us study the 10 Commandments not as cold rules, but as the gracious pattern for living as God's redeemed people, joyfully obeying our Lord who has first loved us. Gaya ng sinabi ni John Calvin, the law is not abolished by the gospel, but it is taught, respected, and fulfilled in us through the Spirit. Amen? Hindi po tayo nagiging legalistic, kaya natin patuloy na inaaral ang kautusan. Kung hindi, itinutulak tayo lalo ng pagkaunawa sa kautusan sa pag-ibig natin sa Diyos dahil katulad ng mga magulang na naglalatag ng mga mabubuting mga batas sa tahanan, ang nais lang ng mga magulang ay proteksyonan ang sambahayan at ilayo sa masama ang kanyang mga anak. Ganun din ang Diyos. Amen? So purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy natin bukas ang series sa 10 Commandments. God bless everyone.